lumabas ka. Aray! Sige na, tama na! Basta wag mo akong kainin! Isang duwag. Lahat tayo ay Alisin ang na... mga kahon. Aparenteng nagsisimula tayo sa pagpipinta ng mga baka. Ayokong gawin ang ganitong maruming gawain ng mag-isa. Bagay, pumunta ka agad sa akin. Walang makakapagpinta ng bahay ng mas mahusay kaysa sayo. Kaya pakiusap magsimula ka na. Sa tingin ko perpekto ito. Para lang magdagdag ng ilang dekorasyon. Ang mga buto ay perpekto para dito. Ering-ring perpektong alga. Tarantula. Ingayur sa wawi si where si habi ng sapot. Or wag mukhang mas nakakatakot yung aking bahay. Laring ko yung mga estatwa na ito sa bubong. Sa tingin ko bagay na bagay sila para sa aking labas ng bahay. Dan, sino ang hinihintay mo? Oh, magsimula na. Yay! Panahon na para magsimula. Kailangan ko talagang Tulungan mo ako ng ilang... pinturahan ang bahay. Tutulong si Brown. Paparating na sila. Mag-ingat ka. Baka magsimula na ang zombie apocalypse. Biro lang. Mga kaibigan ko lang sila. Ha 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 ha. Ayusin lang nila ang bahay. Ama rin siya sa ng ideya, however, handprints ng mga dingding. Well, it's so. Probably perfectos. And sin and med decoration. Kainin ang bubong. Ngayon, Rizalo Samore. Kung sumazan ang mga desisyon, masarang palamutian ang takip. Damo, magandang ideya. Ang lahat sa namang lilim ng berde ay perpektong pagkakabagay. Una ba kang dala sa'yo, resulta ng sign. Masabi ay hindi niyo ako binigo. Mari kayong bumalik. Una ang tatapos ng iba nang wala kayo. Salamat. Siyempre ay na-enjoy manaw na kurang sa pagkawam ng LED. With your artist calls, hunda pa niyang bitan. Sira ng lumot. At wait bang damo sa paligid. Hindi kaya yung mga batong may lumot sa tubo. Hindi rin masama ang ilang kabute. Kailangan kong gawing lahat para maramdaman kong parang tunay na zombie. Hindi rin masama kahit sa ilalim ng lupa. Oh, dahil pa ng kaunting uhog. Sa singin ko maganda ito. Kaya lang sa maglay ng kandado sa pinto. Na magbabantay sa lahat. I know. At sure yung Britain weekend. Uy, part mo yung stick. Split na yung bubong. Ngayon na ang lahat. Koday Baron eh? It's trying na naspral ang pagpipinta. Saka, manahon na para gawin ito. Subalit sa halip na pangkaraniwang pintura, dugo ang gagamitin ko. Siyempre, meron pa akong malitan na device na tutulong sa akin na pinturahan ang buong ibabaw ng bahay. Tadam! Handa na ang lahat. Ang susunod na hakbang ay dekorasyon na ng mga dingding ng mga paniki. Mga kaibigan, handa na ba kayo? ka na. Lipad na tayo. Yes, sinenes ng dos to the part while they be bubong. Tapos na ako. Yaw, ang kawa we considering din ni Dracula. Yung astig, di ba? Oh, napaka-awkward ko. Kailangan ko agad ng isa pang mailbox. Sa tingin ko ang ulo ng isa sa mga kaibigan ko. Nagising sa magandang biro. Tusi and so cake na ito may. Ngayon, kailangan mo na lang itong hukayin. Narito na. Nuka mo na manatili. Bagay, halika agad sa akin. Ngayon ay aayusin natin ang paligid. Magsisimula tayo sa iyong booth. Nasa atin na ito. Lahat ng kailangan mo. Ngayon, kailangan mo dikit. So, nang magkakaroon na itong sariling maliit na bahay. Susunod, kailangan ko ng mga bato ng iba't ibang laki para makagawa ng magandang daan. Tayo sa ting, ito ay ang kasaran sa kulay. Sa tayo ang alabas. Lalagay ko ang may sa paligid ng perimeter ng bahay. At itong itim na lambat sa ibabaw ng bakod. Kung maglalagay ka ng mga gagamba dito, nagiging parang tunay na sapot ng gagamba.
Ang magaganda at patay na rosas na ito ay tutubo rin sa aking lote. At gagamitin ko ang isang bungo bilang mailbox. Ang panga nito ay May hahawak... mga lalabay na lumalapit sa akin. Ngayon ako. Oh, hindi. Hindi ang araw. Para ilang araw ay hindi pinapayagan. Ang tanda ang pangunahing palamuti ng aking teritoryo. Susunod ang mga paboritong piraso ng lahat. Matatapos ko lang ang dugo ko. At narito na ang piramide. Nagwes siya nga na gumawa ng mailbox na parang sombrero. Nakakabagot. Pero ang pulang kabaong ay ibang usapan. Kasama rin ito ang paborito kong paniki. Oh, kumasang diyan para sa'yo. Bakit umungal? Ginagawa ko lang ang aking trabaho. Wow, hawinin mo pa natas ang mabagsik ng mga kamay sa balikat ko. Isang liham para sa'yo. Siguro ibibigay ko na lang ito sa kalansay. Huwag masyadong maging agresibo. Noong kalaswan, kuting luna from mailbox. Sinalakis mo na ganyan. Nardang yung liham. Gamitin ang kagat. Sa wakas, wala na siya. Oh, araw muli. Oras na. Manaboy na fra mo eh. Walang araw na makapasok ko. Sa pamamagitan ng pala, ito ay magandang dahilan para palamutihan ang loob ng bahay. Una, kailangan mong kulayan ito. Pagkatapos noon, poprotektahan ko ang sarili ko mula sa araw at isasabit ang Kroton sa pulang bintana. tuti ni Garland ay maging matalik kong kaibigan. Ang mga paniki ang magiging. Ang lapit na natin. Ngunit hindi rin ito ang katapusan. Meron wakimawang paniki na isasbit sa buong kwarto. Pininaran ang bulang carpet at will-force ang mga salamin. Kapag tinitingnan pa may ito, agad kong naalala ang aking mga supernatural na kapangyarihan. Ang galing talaga. Kaya magagamit ko rin ang salamin. Ang gwapo ko. Matuwag ko ang cute and kulit na cabinet. Lasday ko ang isang bungkos ng mga paboritong laruan sa tabi nito. Frozen candle eh. Tingnan na tawal ng perpektong kwarto. Saan ka pupunta ng walang mesa? Kung krona ko ang fondue dito, ngayon pupunuin ko ito hindi ng tsokolate kundi ng paborito kong dugo. Hayaan itong dumaloy ng walang katapusan tulad ng isang fountain. Hahanganan ko lang ito. Sa tingin ko, napakaganda ng kinalabasan. Panahon na para ipagdiwang ang pagtatapos ng pagkukumpuni gamit ang isang baso ng dugo. Oh yeah, well tagay. Bakit ko na palamos yan ang loob ng bahay? Sa tingin ko kailangan ko ng isang kapsula ng zombie virus muna. Magbibigay ito ng tamang kulay sa mga dingding. Anile tago ang say gumana ng paborito kong tabla. Kailangan ding iwas-iwas ang lupa sa sahig. Mas komportable ito sa ganitong paraan. Konting lumot at kabuti rin. Ang ganda. Alam mo, bigagawin ko cool ang block ng lupa mo sa Minecraft. Ano makagat sa aking interior? Tingnan mo kung ganito ka cool. And narito ang larawan ng aking mahal. Ang kailangan nating magdagdag ng ilang mga estatwa at cobblestones. Maganda ring tingnan ang mga creepers sa mga dingding. Gagawa rin ako ng mga paborito kong bagay dito. Kumain ng mga matatamis at manood ng mga paborito kong channel. Salamat sa panonood. Lahat maliban sa akin ay dekorasyon ng kanilang mga bahay. Umpisahan ko sa pagpipinta ng mga dingding din. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili gamit ang gas mask. Ngayon, maaari mo nang ihinto ang pagpipinta ng mga dingding. Susunod, gagamit ako ng itim na karpet at itim na mesa na may locker. Ilalagay ko ang mga ito sa mga sulok ng silid. Susunod, kailangan ko ng itim na tela para ikalat sa mesa at upuan. Ilalagay ko rito ang paborito kong typewriter. Mahilig akong magsulat ng kwento sa libreng oras ko. Isang tin na roses. Nilagay kita ito mismo. Balik buong kalansay at buto, mga kandila at mga ngaso. Ang lahat ng ito ay babagay ng perpekto sa aking interior. Ang natira na lang ay puno ng kabinet. Makit lang yan sa markikihandi. Ay suminimal na team na uso sa pintura ng suluktan. Dapat din makahanap ng lugar. Nasa bahay ko ito, heto na.
At pwede akong gumamit ng ilang karagdagang kalansay at ilalagay namin ang mga ito dyan. At si John ay nakaupo sa itaas. Ito ang aking kaibigang gagamba. Kumusta? Hindi kailanman sobra ang dami ng mga buto. Pwede ring idekorasyonan ng kaunti ang bintana. Isabit, Emma, kay may regular wang ito bilang frame ng bintana. Yan. Mari kong gawin lang nga namang gusto ko. Anda na, lads. Mayroon akong bahay. Paalam sa inyong lahat. Sugurin ang Si bahay ko. Dawak handa we rate ang akin. Lamsanat ang panaka-cool. Gutom na ako. Naghihintay kami sa mga tagubilin mo. Gusto kong gumawa ka ng pasta para sa akin sa unang round. Pasta? Sige. Lola, gumising ka. Gusto ni Apo ng pansit. Pansit? Oo, madali lang yan. Nakapagluto na ako ng spaghetti para sa kanya ng maraming beses, kaya walang mahirap doon. Lahat ayon sa klasikong resipe. Achoo. Oh, pasensya na. Harina ito. Ayos lang. Pasensya ulit. Gusto ko lang gumawa ng sarili kong spaghetti. Pagkatapos ng harina, gagamit ako ng itlog. Kaya ko pa nga mag-juggle ng mga ito. Aray! Oops, tama na. Patawad ulit. Akala ko laging magaling akong juggler. Kapag handa na ang masa, kailangan mo itong hatiin sa maliliit na bola at kulayan ang bawat isa ng tiyak na kulay. Pagkatapos niyan, sa tulong ng isang espesyal na makina, puputulin ko ang masa para gawing noodles mismo. Para magawa ito, kailangan mo lang maingat na i-scroll ang masa sa makina. Sa palagay ko, napakaganda ng kalalabasan at ang pinakamahalaga ay orihinal. Ang lahat ay magkakaroon ng simpleng noodles at magkakaroon ako ng spaghetti na parang bulaklak. Lola, kumusta ka? Ayos lang ang lahat! Palaging gusto ng apo ko ng ordinaryong spaghetti na may ketchup. Kaya bakit hindi ko siya alukin nito? Wednesday, anong ginagawa mo? Thing, kailangan ko ang iyong tulong. Ayaw kong magmukhang classic ang aking mga noodles. Sobrang nakaka-boring. Kung maglalagay ka ng kaunting itim na pangkulay, magiging perpekto ito. Magdadagdag din ako ng ketchup. Ito ay magiging parang dugo. Sa pamamagitan ng paraan, idaragdag ko rin ang mga marmoladang mata sa itaas upang ito ay kukumpleto sa komposisyon. Baby, handa ka na bang subukan at pumili ng panalo? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Siguro ang unang susubukan ko ay ang klasikal na noodles ng Lola. Minahal ko ito mula pagkabata. Sa tingin ko, wala namang magbabago sa pagkakataong ito. Tulad ng inaasahan ko, masarap at simple. Ang noodles ni Enid ang susunod. Malalabas. Siyempre, hindi ka panipaniwalang maganda at napaka-cute. Ito ay tunay na obra maestra. Ayaw ko nga itong kainin. Nagdagdag din si Enid ng extra pasta. Sobrang kawangis nila ng pangil ng vampira, hindi ba? Nakakatakot. Hindi pa sila luto. Tuyo, hindi makain. Natira pa ang noodles ni Wednesday. Hindi masama. Okay. Ang una kong gustong subukan ay ang mata. Ito ba ay marmalade? Mahilig ako dito. Wednesday. Paano mo nalaman na bagay ang marmalade sa noodles? Parang sobrang astig nito. Uubusin ko ang masarap na noodles. Wala akong iiwan kahit patak ng sarsa sa plato. Sa tingin ko halata na kung sino ang panalo dito. Ama! Ang pinakamahusay na noodles ay ginawa ni Wednesday. Kumusta ito? Sinubukan ko rin. Wednesday! Itago mo na ngayon. Tigilan mo ang pananakot sa mga matandang babae. Baby, handa ka na bang bigyan kami ng bagong gawain? Oo, gusto ko ng cocktail. Kaya mo ba? Madali lang. Ito ang magiging pinakamahusay. Para sa'yo, syempre, Apo. Makakagawa ako ng mga cocktail at ngayon gagawin ko ito na hindi mo makakalimutan habang buhay. Ang base ng cocktail ay ang regular na Sprite. Kailangan itong ibuhos sa baso na napaka hindi karaniwan. Hugis! Ngayon, kailangan mong ilagay ang lihim na sangkap sa loob na magbibigay sa Sprite ng tamang kulay. Ito ay magiging berde. Bagay, tumakbo na kay Enid ngayon din at kumuha ng krema. Anong klaseng kamay ng demonyo iyan? Lumayo ka. Lola, huwag mong insultuhin ang aking katulong. Ginagawa lamang ng bagay ang sinasabi ko. Kailangan ko ng krema upang ibuhos ito sa cocktail at ilagay ang mga mata ng marmalade sa ibabaw. Katulad ng mga ito. Aminin ko. Marmalade ice ang paborito kong tamis. Mukha itong astig at hindi ka panipaniwalang masarap din. Kaunting pulang syrup ay hindi rin makakasakit. Ano ang hinihintay ko? Panahon na para magsimula rin akong gumawa ng cocktail. Tiyak na sulit simulan sa mga candy na marmalade. Upang magsimula, kailangan silang hatiin sa mga grupo ayon sa kulay. Handa na! Ngayon kailangan silang iayos ng patong-patong sa isang matangkad na baso. Tingnan mo lang kung gaano ito kaganda. Gamit ang hairdryer. Kailangan tunawin ang mga marmalade na ito para maging iisang malagkit na timpla. At ang huling hakbang ay whipped cream. Palagi nilang binibigyan ng mas presentableng hitsura ang mga inumin. Ang maliit na marmalade ay hindi rin magiging labis. Napakaganda. Mga magagandang dalaga,
Gumawa kayo ng maganda at masarap na mga cocktail, pero hindi ninyo naisip ang kalusugan ng apo ko. Gagawa ako ng cocktail na pangunahing magiging kapaki-pakinabang. Ito ay binubuo ng iba't ibang gulay na ilalagay ko sa blender na ito. At mas marami ito, mas mabuti. Ang kailangan lang gawin ay ihalo lahat at tapos na. Anong amoy? Pangit. Oh, tama yon. Arana! Magugustuhan ng apo ko ang pag-aalala ko para sa kanyang kalusugan. Tama ba yon? Panahon na para pumili ng panalo. Sa itsura, lahat ng cocktails ay magaganda. Ang cocktail ni Lola ang mukhang pinakapangkaraniwan, kaya simulan natin ito. Ayoko. Sana mas masarap ito. O kakilakilabot. Hindi ko ito gusto, Lola. Ang susunod ay ang cocktail ni Enid. Mukhang mas masarap. Gustong-gusto ko ang whipped cream at napakarami nito dito. Hindi ko na kailangang inumin ang cocktail mo. Kailangan itong kainin gamit ang kutsara. Ang sarap. Tapos na ang cream. Ngayon ang tubo. Kakaiba. Bakit napakalapot ng cocktail? Imposibleng inumin ito. Paano ko ibibigay ang panalo sa isang cocktail na hindi ko pa natitikman? Tiyak na palalampasin ito. Miyerkules, aasahan ko. Susubukan ko agad ito. Sa wakas, masarap. Gustong-gusto kong inumin ang cocktail na ito ng regular dahil talagang masarap. Hindi ko talaga kayang huminto. At whipped cream sa ibabaw. At sino ang nagwagi? Well, malinaw na ngayon si Wednesday. Gumawa siya ng napaka-cool na cocktail. Congratulations! Apo, ano ang gagawin natin sa round na ito? Lola, napaka-simple. Gumawa ng salad para sa akin. Gusto ko ng magaan. Lettuce! Sige, ganyan na lang. Apo, ilang minuto lang at handa na ito. May salad ka. Kakapitas ko lang ng mga dahon para sa salad na ito. Yan mo ito din mang-imbats ng salad. Ang guess what? Crackers na ito ay gagamitin din. Mukhang alam ko rin ang resipe para sa Caesars, syempre. At huwag kalimutan ng mga kamatis. Sila ang magiging dekorasyon ng salad at ng lasa nito. At ito ay... handa na. Inisip ko kung paano gawing hindi lang masarap, kundi pati na rin maganda ang salad. Babalik ako sa tema ng mga bulaklak at gagawa ng maliliit pero napaka-cute na bulaklak mula sa mga gulay. Magkakaroon din ako ng angkop na molds. Sa palagay ko, ito ay magandang ideya dahil mukhang totoong bouquet. At ito rin ay masarap na salad. Anong mga bulaklak? Nakakabagot. May kulang sa salad na madilim. Kahit ilang dahon ng basil halimbawa. Tuwang-tuwa ako sa bungo na ito. Kaya ito rin ang ilalagay sa plato. Dito ko ididikit ang ibang mga sangkap. Keso at ham. Ngayon, kailangan nating ibuhos ang ketchup sa buong bagay at ihain ito ng 2 mata. Ang bungo ay nagsisimulang magmukhang mas kapanapanabik. Anong katakot-takot? Kung nakita ko ito sa ilaw sa gabi, mahuhulog ako sa takot. Okay, baby, subukan natin. Huray, sa wakas masarap na pagkain. Miyerkules, ano ang niluto mo sa pagkakataong ito? Anong katakot-takot? Hindi pa ako nakakakita ng ganong kakilakilabot na mga salad. Hindi ko ito makain kasi nakakatakot. Tingnan natin kung paano ako sorpresahin ng lola ko. Ang kanyang salad ay talagang kahawig ng Caesar. Ito ang salad na handa akong kainin kahit kailan. Ayokong tumigil. Gusto kong ubusin agad ang plato. Narito ang katotohanan sa masarap at malusog. Magiging di ka panipaniwalang malakas na ako ngayon. Pero bago iyon, susubukan ko ang mga bulaklak mula kay Enid. Puro gulay lang to, hindi masarap. Pero talagang gusto ko ang salad ni Lola. Binabati kita. Lola, huwag mo akong istorbohin. Handa na ang bata na magbigay ng gawain. Gusto ko ng donut para sa panghimagas. Magkakaroon ka ng donut. Gusto ko rin ng mga ito. Kaya ko rin itong lutuin. Naiisip ko kung gaano kabagot at katahimik ang magiging mga donut. Bakit nga ba? Sa pangkalahatan, ang mahalaga ay masarap sila. Hindi naman nila titingnan ng mga donut. Gagawa ako ng isang bagay na maliwanag muli. Mas malinaw, ang bawat isa sa aking mga donut ay magkakaroon ng sariling kulay. Karaniwan, gusto ng mga tao ang ganitong pamamaraan. Ay, ano yon? Huwag mong hawakan ako. Huwag mo akong istorbohin sa pagluluto. Halos handa na ang mga donut ko. Natapos na ang bahagi ng trabaho. Panahon na para magdekorasyon. Siyempre, saan ba pupunta na walang syrup na dugo? Ay, ang totoo po lang syrup, pero hindi iyon lahat. Sa tulong ng puting syrup, magdidisenyo ako ng mga sapot. Parang galing talaga ito sa cobweb ng gagamba. Zing, kailangan ko ng Nutella. Dalhin mo sa akin.
Magaling na trabaho. Hindi ko magagawa ito nang wala ang iyong tulong. Tignan mo ang aking mga paniki. Ang sombrero, hindi natin kailangan ito. Tignan mo ang napakaganda kong mga donut. Oh, kakaiba! Ayaw ko ng mga bagay na ito. Gusto ko lang na maging orihinal at para maging mas masarap. Sisislin ko lang ng pulbos na asukal. Oh, matutuwa ang apo ko. Handa na rin ang makukulay kong donuts. Ang gaganda nila. Maaari ka pang gumawa ng mga litrato kasama ang mga ito. Astig, di ba? Pero hindi lang iyon. Sa mga donut na ito, perpekto na kasama ang sprinkles. Pero kailangan kong buksan ang garapon. Oops, may napatak sa bibig ko. Ang saya. Oh, baby, oras mo na para subukan. Oh, interesante. Oh, may ginawa na namang nakakatakot si Wednesday. Oh, pero mukhang masarap sila. Hindi masama. Pero sa totoo lang, inaasahan ko pang higit. Oh, ang susunod ay ang mga donut ni Lola. Bago kainin ang mga ito, gusto kong gumawa ng malaking tore. Magiging mas maginhawa kainin ang mga ito ng ganon. Ordinaryong donuts lang. Walang espesyal. Well, tingnan natin kung ano ang ginawa ni Enid. Wow! Ang kanyang mga donut ang pinakamalapit sa mga iginuhit ko. Oh, sobrang sarap na parang hindi totoo. Enid, kitang-kita, ikaw ang panalo.